factor corrector. Ano nga ba ang power factor? Ito ay paraan para masukat kung gaano ka-epektibo ang paggamit ng sistema ninyo ng kuryente. Isipin ninyo ito na parang grado mula 0 hanggang 1. Kung mas malapit sa 1, mas maganda ang paggamit ninyo ng kuryente. Kapag mababa ang power factor ninyo, ibig sabihin ay maraming kuryente ang nasasayang bilang reactive power. Ganito kasi yan. Ang true power na sinusukat sa kilowatt ay ang actual na kuryenteng ginagamit ng mga appliances ninyo. Ang apparent power naman na sinusukat sa kiloamperes ay ang kabuuang kuryenteng kinukuha mula sa pinagmumulan kasama na ang nasasayang na bahagi. Kapag mababa ang power factor ninyo, mas maraming apparent power ang kailangan para paganahin ang parehong appliances. Paano nga ba ito nakaka-apekto sa bayarin ninyo sa kuryente? Una, ang mababang power factor ay nangangahulugan ng mas mataas na demand mula sa utility company. Mas maraming kiboy ang kinukuha ninyo kaysa sa kailangan at sa ilang lugar, may dagdag bayad ito. Pangalawa, ang mababang power factor ay maaaring mag-overload sa mga kable ninyo. Mas maraming kuryente ang dumadaloy sa mga kable kaya uminit ang mga ito at mas mabilis masira. Dito pumapasok ang power factor corrector. Ang maliit na aparatong ito na kadalasang gawa sa capacitor inductors ay nagbabalanse ng reactive power sa sistema ninyo. Ano ang resulta? Binabawasan nito ang kVA load at pinapaganda ang power factor ninyo. Ibig sabihin mas kaunting apparent power ang kinukuha ninyo mula sa utility company. Pag-usapan naman natin ang mga benepisyo. Una, mas mababang bayarin sa kuryente. Kung kayo ay nasa lugar na may demand charges, ang mas mataas na power factor ay nangangahulugan ng mas mababang gastos. Pangalawa, pinipigilan nito ang overload. Mas kaunting kuryente sa mga kable ay nangangahulugan ng mas kaunting init at mas mababang peligro ng pagkasira. Pangatlo, mas mahabang buhay ng appliances. Ang mas maayos na daloyong kuryente ay nangangahulugan ng mas kaunting stress sa mga electronics ninyo. At panghuli, benepisyo sa kalikasan. Ang mas mahusay na paggamit ng kuryente ay nangangahulugan ng mas kaunting demand sa power grid na nakakatulong sa ating planeta. Kaya, kung gusto ninyong makatipid at makatulong sa kalikasan, isaalang-alang ang power factor corrector. Wow, palakpakan po natin yan. Alam niyo po, nakakatulong kayo sa kalikasan pag gumagamit ka nito. O di ba? So, at the same time, hindi lang ikaw nakikinabang, lahat tayo. At pag mayroon tayong power factor corrector o bank capacitor, natutulungan natin yung mga electrical company. Bakit? Pag bigay nila ng kuryente, hindi na natin sinasayang, kaya yung charges, wala na nila ano. Kaya, ang nangyari, bumaba ang kuryente natin at sinabawasan yung mga system loss, mga power losses na hindi natin nagagamit. Yun po yung function nito. Naintindihan niyo na? Ayan. Okay. So, para mas maintindihan nyo, ano ba yung function ng device natin? Ito po yung binabayaran natin na hindi nyo nagagamit. Kasi pag burnout, pagbalik ng power, low, burnout. So, ibig sabihin, malakas kasi ito yung surge. Pagpasok yan yun sa main breaker nyo, ang main breaker, meron yung mga branches. At doon sa mga branches, yan po yung outlet natin. Dito nakasaksak yung appliance. Apektado po yan. So, kaya isa sa factor, bakit nagbabayad ka ng mahal ng kuryente? Kasi non-regulated siya. Na nagkakaroon ng lag between voltage at current at create waste. Ito po yung point na yon. So, kaya lumalaki ang bayaran natin. Ngayon, ang good news, pag meron kayong power factor corrector, hindi na kayo magkakaroon ng waste. Kasi, ibig sabihin, smooth na yon kasi nakukorrect na niya. Hindi na nakakapasok yung high voltage. Tama? So kaya ibig sabihin, protektado yung ating mga bahay at appliance. Kasi wasteful lag is reduced to increase energy efficiency. So ibig sabihin, from mainline, pagpasok ng malakas na voltahe, andito yung ating device, stabilize din agad siya. So stabilize na agad yung malakas na voltahe. Kaya walang siyang surge, smooth na lang pumapasok. Doon pa lang, napakalaki na yung pakinabang nito. So isa pa, so yung distribution ng electrical mga company, hindi natin nasasayang. So ibig sabihin, hindi na sila kukulangin ng supply. Kaya hindi po natin sila kalaban. Kaya even nga si Solar, inaksip po ng ating gobyerno. Yun kasi renewable energy, bumabalik din sa kanila. So natutulungan natin sila na makasip
makaipon para makasupply sila ng tama. Palakpakan po natin yan. Kaya hindi po ito bawal. Kahit makita ito ni Negros Power at alam nila ito ay bank capacitor, mas matutuwa po sila kasi matutulungan natin sila. Okay? So isa pa, bakit tayo nagbabayad ng mahal na kuryente? What causes of reactive power? Ibig sabihin, reactive power, waste pa rin po yan na nanggagaling sa ating mga dimotor. Sabi dito, positive reactive power is caused by inductive loads such as motor and transformer, especially at low loads. Negative reactive power is caused by capacitive load. This can include lightning, ballasts, variable speed, drivers, motors, computer equipment, and inverter. So kahit naka-inverter ka, nagko-consume ka pa rin kasi ng kuryente. So meron na rin isang power factor corrector. Malang, pag gumamit ka ng device na may inverter, pero pag pinatay mo agad yan, hindi ka rin nakatipid. So kailangan, after abutin mo siya ng 6 hours para ang mangyari, mag-activate yung inverter po niya. Di ba? So, pero may mga bago ngayon na appliance, so mga high-tech na, so ibig sabihin, effective agad din siya. So depende pa rin yan sa appliance mo.